Good morning, Vice Mayor Harold. Good morning, Attorney Karen. Nice to be here again. Ayan, buhay na buhay talaga. Yeah, pag buddy. ikaw, yes! Okay, so pag-usapan natin itong naging ruling ni Presiding Officer Senator Chis Escudero. And he warned lawyers from the defense and prosecution not to violate the sub judice rule. But for those that are listening, paliwanag mo naman sa amin, ano ba itong sub judice rule? Let's break it down. I know from law school, it's Latin for under judge. Yep. Tama po yung ginawa ni Presiding Officer Chis Escudero dahil nasa rules po yan ng impeachment court na dapat hindi magsalita yung mga parties tungkol sa mga merits ng kaso. Hindi lang po abogado. Kasama na po yung parties mismo. Kasama na rin yung panel of prosecutors. Kasama na rin po yung spokesperson nila. Pero po, hindi saklaw ang media. Hindi po saklaw yung mga nagko-comment sa labas ng mga partido. Pero saklaw yung mga senator judges. Ano pong ibig sabihin ng sub judice rule? Habang umaandar po ang trial, yung mga involved sa kaso, huwag kayong magsalita about questions of law, question of facts, dahil po mai-impluensyahan yung pagdinig ng mga judges. Kung gusto nyo pong i-argue ang case ninyo, i-argue nyo sa trial. Pero po yung mga hindi involved sa trial, part po ng ating freedom of speech na magkomento sa kahit na anong bagay. Even the merits of the case. Yes, pwede po. And para dun sa what can damage the integrity of the impeachment court. Yung mga, para dun sa mga saklaw, for example, members of the prosecution and defense, ano yung parang type of statements that might violate this? Opo, Let's just give examples. Yes, nakikita natin yung mga spokespersons. Kapag sila ay nagsasalita sa labas, yung mga spokesperson nila, mga abogado rin sa loob eh. Kapag nagsasalita sila, pwede matters of procedure. Pwede nilang i-explain bakit ganito ang ginawa ng kabilang banda, bakit ganito ang ginawa ng ibang side, or ano ang gagawin natin next time. Pero once i-argue mo sa labas ng korte, kung bakit ganito dapat ang holding natin sa question of fact or question of law, yun, dapat ginagawa mo yan sa loob. Ganon din po, sabi ni Senator Chis, nasaklaw din yung pag-argue nila sa loob na hindi naman part of the procedures. Halimbawa po, mahilig po yung parehong banda na gumawa, parating nag-object. Conclusion of fact po, conclusion of law po. Parating may opening statement, may closing statement, parating po silang nag-object. Ganon din po yung mga senator judges. May mga political advocacy po yan. Ginagamit po nila yung kanilang oras para mag-advocate para sa kanilang side. Sabi ni Senator Chis Escudero, magiging stricto na daw siya at bawal na lang yun. At tama po yung ginagawa niya, kaya nga po merong rules of court at merong rules sa impeachment trial. Dapat sundin po natin yun at tungkulin po ni Senator Chis Escudero na ipatupad ang mga bagay na yan strictly. Yeah, oo. At sa tayo as lawyers, na-experience talaga natin yan, very strict ang mga courts sa Pilipinas about sub judice. Pero it came at day 19 of the impeachment trial. So, do you think that this came too late or yung timing, bakit ngayon lang nagkaroon ng ruling on this sub judice rule? Like you said, nandyan naman talaga sa rules of impeachment yan. Siguro po napapansin na ni Senator Chis Escudero na naaabuso na yung sub judice rule. Umpisa pa lang po, nakikita natin na maluwag sila. Okay lang naman po yun kasi po interest po ng publiko ang number one priority natin. And ang interest ng publiko ay mabigyan sila ng tamang impormasyon. Ngayon, kaso nga lang po, naaabuso within trial and outside of the trial court. Sabi niya, since paulit-ulit kayo, nakakapikon kayo! Tama na! Tama Pero na! ang tanong Sumusobra ko, na kayo. when you're saying na nakakapansin siya na naabuso na, in your observation so far, bago lumabas tong ruling na to, which side was more noisy? Sinong mas maingay? Prosecution or defense? Pareho po sila. Pareho ba? Pareho po. Pareho po dahil po umpisa pa lamang noon, kapag nagpe-present sila ng witness, may opening statement, may closing statement, wala naman po sa rules of court yan. Pati rin po, senator judges, parating may advocacy yung mga question nila. Ganon din po yung defense. May ganon din po. Parati silang nag-o-object sa isa't isa. Ang nangyayari po, kapag po ulit-ulit iyon, sunod-sunod din ang objection at sunod-sunod ang drama sa loob ng impeachment trial, hindi po nakakatuwa para sa publiko. Mag-stick po tayo sa rules. Ang sabi lang po ng rules, ang ating trial ay para sa determination lamang ng questions of fact. Magtanong ka lamang ng question of fact, i-elicit natin yung facts and sagutin mo lamang. Yung pag-iisip ay nasa senator judges na po yan at nasa publiko na po. Pero kasi alam naman natin na karamihan ng audience among the senator judges are not lawyers. So, in court, it's understandable na yung typical na kaso, ang kaharap mo, judge, huwes. So, sila, they know how to filter yung sinasabi as to ano yung relevant, ano yung mga side comments lang. But in this case, you're also trying to pander to non-lawyers as senator judges. So parang it will be effective kung yung mga sinasabi mo ay
let's say, mas nakaka-move ng damdamin, ganun. So, which I think so far, yun nga yung ginagawa. But like you said, mukhang nakalata ang presiding officer na umaabuso na. But then how do we balance that with the type of audience that we have for this case para ma-elicit yung boto ng mga senator judges? In fact, Attorney Karen, that's a good strategy nga po. Dahil po ang mga maghuhusga sa huli ay mga senator judges. At may re-election yan sa susunod. Oo. At dapat yung decision nila sang-ayon sa pulso ng taong bayan. Kaya dapat mag-appeal sila at mag-pander sila sa taong bayan. Kaya yun ang indirect strategy ng bawat kampo. Kaso nga lang po naaabuso eh. Pero po, meron din po namang komentaryo sa labas. Kayo din po, pwede pong magkomentaryo. Ako rin po, nagko-komentaryo continually. Wala pong problema doon. Basta po, ang mahalaga dyan ay sa bandang huli ay malaya dapat ang exchange ng information. Meron namang nagko-komentaryo sa labas, na-argue nyo naman ng maayos sa loob ng trial. Ang pinakamahalaga po ay orderly yung pagtakbo ng trial. But do you think this would make either side deploy mga emissaries, meaning they will elicit or hire people na maging commentators publicly kahit na hindi sila supposedly part ng defense or prosecution, pero on the side, kampi sila sa, let's say, prosecution or defense at sila yung ipapag-guest sa media. Hindi Or na po sila yung kailangan magpo-post, diba? Hindi na po kailangan mag-hire ng emissary, Attorney Karen, dahil ako po voluntary. Okay. Nakikita niyo po ako, nagko-komento rin ako sa impeachment trial and most of my comments are in favor of VP Sara Duterte. Pero walang bayad yun. Ganon din po naman sa kabilang side. Mainstream media, iba't ibang side din at marami rin namang mga vloggers na nagko-comment. In fact po, nakikita ko po malusog yung exchange ng arguments sa social media and then even sa media rin. Wala pong problema doon. Hindi naman nako-curtail ang freedom of speech and yung efficient flow ng information para po maayos ang determination ng publiko sa merits ng case at kung sa bandang huli ay dapat ba mapanagot si VP Sara Duterte. Okay, but talking about either side, in response to Senator Cheese's sub judice ruling, House Deputy Speaker Janet Garin said this will have an effect on the prosecution, but, to quote her, we will do the necessary innovations kasi hindi kami papayag na hindi maabot ng bawat Maria at Juan de la Cruz ang impormasyon, ang totoong impormasyon, the facts that are happening within the impeachment court. So, do you think that there's a worry on the part of the prosecution na mawalan ng interes ang taong bayan doon sa impeachment trial? In your opinion, do you believe some of those who have said that the interest in the impeachment is waning or fading? Opo, nakikita ko nga rin po na bumababa yung interes eh. Pero po makikita natin sa mga surveys na ang taong bayan gusto nilang magpatuloy yung trial para lumabas ang buong katotohanan. Pero if in the process ay boring yung trial at parang tedious at hindi masarap panoorin, kasalanan na yan ng prosecution dahil hindi maganda yung strategy nila siguro. Pero maganda rin naman yung trabaho ng defense na pinapahirapan nila yung prosecution at nagiging tedious dahil na rin dito sa mga sub judice statements nila sa loob at sa labas. Kaya maraming objection. Mas maganda po sana kung mas magaling silang sa pagkandak nila ng trial para mas enjoyable na panoorin. But at any rate po, nagko-comment pa rin po naman sila outside ng trial court. Hawak po nila ang buong House of Representatives, kahit sinong congressman po, basta hindi miyembro ng prosecution panel. Pwedeng mag-comment. Meron din silang spokesperson, may spokesperson din yung impeachment court, meron din mga vlogger na pro-them, and ganoon din po sa kabilang side. Pagdating po sa paglalabas ng buong katotohanan, wala pong problema dahil naka-livestream naman ang buong impeachment trial. Kung gusto ninyong may lumabas na katotohanan, ilabas nyo po dun sa impeachment trial. Kung hindi mag-viral yan or hindi kagatin ng mainstream media yung news, ibig sabihin hindi kayo magaling magpatakbo ng inyong trial. Pero kasi kung based on the law and the facts lang, sometimes it can be boring, lalo na when it's technicalities, di ba? Pero in your opinion, matalino naman ang tao para maintindihan yung trial, no? So, kakailanganin pa ba talaga na maraming mag-comment? I mean, like you said, pagka naman kasi marami nagsasalita, sometimes they do shape public opinion. At marami ring mga hindi involved sa trial na minsan ang kinakalat nila, disinformation. So, parang nakakagulo pa sila sa isipan ng taong bayan. So, where do we draw the line? To what extent na dapat yung itong sub judice rule should be extended to people not covered initially, like you said, yung prosecution and defense lawyers, senator judges, of course, the respondent herself, si VP Sara, mga witnesses, sila yung covered ng sub judice rule. Pero at what point do you see na dapat i-extend din to ni Senator Cheese sa mga
sa mga tao na outside of the trial. Tama yung sinabi niyo, Attorney Karen, kasi meron talagang nagfe-fake news and fake opinions sa social media at Or sa TV. tinitwist pa yung interpretation ng law, di ba? Oo. Even yung katotohanan, tinitwist din. Pero ang problema po dyan, sino ang arbiter ng katotohanan? Kasi yung isang side at yung kabilang side, sinasabi nila sila ang katotohanan. Meron ba tayong isang authority na magsasabi kung sino ang katotohanan? Mahihirapan po tayo doon. Ang solusyon na lang natin ay, sige, ilabas nyo lahat ng informasyon, fake news man yan o hindi. Aminin natin, may fake news dyan. Pero po, mag-rely na lang tayo sa talino ng mamamayang Pilipino na humusga kung ano ang katotohanan. Mas maganda iyon kaysa i-censor natin ang ibang impormasyon, baka ma-censor natin yung katotohanan pa, hindi pa malaya ang taong bayan na mag-decide para sa kanilang sarili. Ako rin po, nanonood ako, alam ko rin kung alin yung fake news at fake opinion at alam ko kung anong paniniwalaan ko. Oo, pero abogado ka naman kasi. So parang, lalo na kung mali yung interpretation ng law, you can decipher that, no? Vice Mayor Harold, in a statement on Wednesday, Vice President Sara challenged the prosecution to prove the charges against her through evidence instead of, quote-unquote, what she said, insults, speculation, or political theatrics. Do you agree with her na merong mga personalities sa trial that engage in theatrics? Pareho sila may mali. Pareho sila na-violate yung sub judice. On the Okay. part of the prosecution, part ng mga judges, nagte-theatrics kasi sila. Ba't nyo kasi tatawagang mastermind? Conclusion of law na iyon. Ganon din naman si VP Sara Duterte. Ikaw yung defendant, respondent. Huwag ka rin magkomento ng mga ganong bagay-bagay. O siguro naman gumaganti lang siya. Nag-sub judice kayo, magsa-sub judice rin ako. Kaya siguro napikon na rin si Senator Chi. Sabi niya, tumahimik ka nga prosecution, tumahimik ka judge, ikaw defense, huwag mo rin ipagtanggol yung sarili mo. Maglaban kayo ng maayos, gamitin natin ang rules para orderly ang conduct ng ating proceedings. Okay, so from now on, tignan natin kung sinong magsusunod at magto-toe the line. Pag-usapan natin yung kaso itself. Kasi nandun pa rin tayo sa Article 1, misuse of confidential funds. Army Colonel Dante Lachica, who is the former head of the Vice Presidential Security and Protection Group, said he is willing to testify in Vice President Sara's impeachment trial. At sinabi nga ng latest witness ng prosecution na ang nakakaalam daw kung paano ginamit yung funds is VP Sara and Colonel Lachica. But the prosecution is still trying to decide if they will present Lachica as a hostile witness. Why do you think there's hesitation? Kasi parang yun na lang yun ang isang makakapagpatunay kung ma-question si Lachica, saan nga napunta yung pera. Parang missing link siya. Bakit nag-hesitate kaya yung prosecution na i-present siya? Prosecution, wrong move yan. I-present nyo na si Colonel Lachica. Ako rin po, personal, gusto kong lumabas ang buong katotohanan. Ang taong bayan gustong lumabas ang katotohanan. Sabi na rin ng mga senator judge, siya yung missing link. Kung magkakaroon ng smoking gun, yung statement niya ang magsasabi na inutusan talaga siya ni VP Sara Duterte na misappropriate yung pera. Siya lamang po ang link. Kapag hindi prinesenta ng prosecution yung missing link, wala silang may establish na case. Pero at the same time, double-edged sword yan, Attorney Karen. Kasi po, kapag ang statement ni Colonel Lachica ay na-explain niya ng mabuti yung paggastos at same explanation so far ang nangyari, edi wala silang mahanap na butas at masisira yung kanilang kaso. Pero at the same time, risk din yun, gamble yun. Kapag na-elicit nila sa bunganga ni Colonel Lachica, na inutusan talaga ni VP Sara Duterte siya na i-misappropriate yung pera at pekein yung mga pangalan, dun lalabas ang katotohanan. Tandaan po natin, kapag nagwi-witness ang isang tao to tell the whole truth at ang buong objective ng impeachment trial ay ilabas ang buong katotohanan. Kaya prosecution, huwag nyo lang isipin as a matter of strategy na huwag siyang i-present. Ang overall objective ninyo, in fact, sabi ng Supreme Court, ang objective ninyo ay ilabas ang justice. Palabasin ang hustisya. Ibig sabihin, ilabas ninyo ang buong katotohanan. Kaya dapat ilabas ninyo si Colonel Lachica, i-present nyo siya as witness para masagot na ang lahat ng tanong at makapaghusga ng maayos ang ating mga senator judges at ang publiko. What about Ramil Madriaga? Kasi si Ramil Madriaga, nagkaroon na ng affidavit na nag-deliver daw siya ng iba't ibang pera sa iba-iba ring mga location. Pwede ba siya magpatunay ng misuse of confidential funds? At ba't hindi pa rin siya dinalabas so far? Ilabas na rin yan, si Mr. Madriaga. Tingnan natin para matesting po. Doon po kasi sa mini trial na ginawa nila sa Committee on Justice noon at para sa mga trial, sa mga proceedings nila sa in aid of inquiry noon sa Senate at saka sa House of Representatives, walang masyadong cross-examination. Walang extensive na due process. Ito na po ang natitira at last opportunity na magkaroon ng maayos na cross-examination at due process para matest yung credibility ni Mr. Lachica, ni Mr. Madriaga, kung nagsasabi sila ng katotohanan o hindi. Kaya po, kung gusto nating ilabas ang buong katotohanan, ilabas nyo silang pareho, Mr. Lachica and Madriaga,
at kung sino pa mang witness ang naiisip ninyo, isapin na ninyo. Except si VP Sara Duterte kung ayaw niya dahil karapatan niya yan against self-incrimination na hindi siya tumayo sa Oo, witness it's a stand. constitutional right Yes. not to appear. Pero yung sinasabi kasi ng ibang tao, kung wala kang tinatago, bakit hindi ka humarap? So, how would you advise if you were in the defense, VP Sara, dapat ba niyang harapin yung trial? Kasi yun ang binabati ko sa kanya na una sinasabi mo rin na dapat bilisan yung pace ng trial pero never ka pa nagpapakita. So, what do you think? Ay sasabihin ko sa kanya, huwag kang humarap. Bakit po? Dahil ang burden to prove the case is nasa side ng prosecution. Ang problema po kasi kapag nagsalita siya, pwedeng interpret ng publiko or ng kalaban or ng prosecution yung kanyang sinasabi at ipipinta na meron siyang kasalanan. Sa panahon nga ni Stalin, sabi niya, just point me the person and I will say the crime. Ibig sabihin, kahit anong sabihin mo, makaka-imbento ako ng kasalanan laban sa'yo. At tayo po, hindi naman tayo perpekto bilang tao. Meron tayong mga tinatagong kahit konting dumi. Baka pwede nilang palakihin yun at pwede nilang ipinta na talagang meron tayong mabigat na kasalanan. Para makaiwas tayo sa risk na yun, huwag mo nang ipresenta yung tao na pwedeng ma-incriminate niya ang kanyang sarili. Mag-rest tayo doon sa due process na nagsasabi na kapag merong kaso ka, burden ng prosecution na patunayan. Interesting. Paano kung umabot sa point na ang missing link na lang ay yung testimony ni VP Sara? So, the prosecution would be in a bind. Parang sila yung kailangan maghanap ng paraan. Paano ilalabas yung hindi masupply ng testimony ni VP Sara? Because, like you said, tama rin naman, nasa Constitution talaga natin yung right against self-incrimination if ikaw yung inaakusahan. Kapag ang missing link na lang ay si VP Sara Duterte, ibig sabihin lahat ng mga witness na prineset nila ay kulang. Malamang po, kapag tinanong mo in-enforce mo na pumunta si VP Sara Duterte sa witness stand at tatanungin mo siya ng incriminating question, i-invoke niyo rin niya yung right niya against self-incrimination. So, wala rin pong silbi. So, kung mag-i-invoke rin siya ng right against self-incrimination, di wala rin pong makukuha. Hindi niya i-establish talaga yung link laban sa kanyang sarili. Bago pa siya makasagot, kung ako yung defense attorney, mag-object agad ako because the question is incriminating. Pero sa atin, ang impeachment is different from a criminal case wherein it doesn't require proof beyond reasonable doubt. Do you think at that point, the senator judges will vote just based on substantial evidence or kahit na parang merong likelihood na may kasalanan siya, they will vote to convict? Sabi po ng Supreme Court na may political element ang impeachment cases. At doon nga sa ligang batas at sa ating mga batas, walang nagsasabi kung ano yung proof required to convict dito sa burden impeachment of proof. trial. Pero Oo. sinabi po ni Senator Miriam Defensor Santiago noon, it should be more than substantial evidence na required sa mga administrative case, pero less than proof beyond reasonable doubt na required sa mga criminal cases. Relevantly, sa Commission on Audit, ang required lang doon is adequate evidence, pero walang due process doon. And ang substantial evidence is more than prima facie evidence. So, so far po, nakikita ko na may prima facie siguro, pero substantial evidence hindi namimit. Adequate evidence, medyo lagpas doon, pero I think yung threshold na above substantial evidence ay hindi pa nila namimit. Kaya nga po, tama po yung sinasabi ninyo na ang missing link ay si Colonel Lachica or eventually VP Sara Duterte. Pero kapag unsuccessful pa rin sila with Colonel Lachica and VP Sara Duterte, sorry na lang, kailangan nating paandarin ang totoong gulong ng hustisya at hindi nyo maiiwasan na kapag hindi sufficient yung evidence, dapat inyong i-acquit yung tao. Okay. In an interview here on BNC, former Senate President Franklin Drilon said some senator judges have shown their respective political biases and that should stop. Do you think this can be avoided realistically, considering that senators are political by nature? Meron sila, tayo nakikita natin ngayon, particularly for the composition of the Senate, hating-hati yung majority block tsaka minority block. Ay, sa tingin ko, hindi po eh. Dahil ang mga senator, mga judge po yan. Kapag nag-aabogado po tayo sa korte, kahit objectionable yung question ng judge, pagbibigyan natin. Pero tignan natin kung i-enforce ni Senator Cheese. Sabi po niya, saklaw kayo, Senator Judges, kapag nag-question kayo na advocating, reprimand on the record and the next 30,000 pesos. Siguro marami naman silang pera para magbayad ng paulit-ulit na 30,000 pesos para lang ma-advocate yung kanilang case. Okay, it's going to be interesting to see that. Okay, let's talk about your legal battles naman. Marami ka rin kinaharap na legal battles. So, in May 2026, the Cybercrime Investigation and Coordinating Center filed a criminal complaint against you before the NBI for inciting to sedition, inciting to rebellion, and unlawful utterances.
What is the status of that complaint now? Nakausap ko si Attorney Aboy Paraiso personally, hindi ito formal communication. Sabi niya nasa DOJ na daw yung case at yung case ay inciting to sedition. Pero hindi ko po natanggap yung subpoena mula sa NBI kasi pinipilit nilang iserve sa akin in person. Sinerve nila sa firm ko sa BGC, hindi na ako nagtatrabaho doon. Sinerve nila doon sa munisipyo, sa probinsya, iniwasan ko, nagtago po ako. Kaya hindi nila na-iserve sa Ayaw mo akin. naman magpa-serve. Ayoko po! Dahil feeling ko personally medyo politically motivated po yun. Alam ko rin naman na matatalo ako sa NBI. Kaya nung sinabi niya sa akin na nasa DOJ na, expected ko na po yun. At expected ko na rin siguro na umakyat sa korte. O sige, iwarat niyo ako. Magbe-bail out na lang ako. Sanay na po ako dyan. Hindi po kayo yung una na nagkaso sa akin dahil sa mga criticism ko sa government. Oo nga, and speaking of, nagkaroon nga kayo dati ng warrant of arrest. No? Back in February 2025, yung COMELEC naman, the Commission on Elections, filed a cyber libel complaint against you. At nung nag-file kayo ng demurrer to evidence sa Regional Trial Court, this was dismissed by the RTC. So ano na po ang status ng kaso na yun? Panahon na po namin para magpresenta ng case namin. So ongoing yung trial? Ongoing po. Hindi ko po alam kung nakapresenta na kami ng witness dahil excuse po ako na mag-attend dahil meron po akong duties sa probinsya na mag-preside ng aming mga sessions. Pero good luck na lang po sa akin. Totoo po yan. Paulit-ulit po ang kaso sa akin. Ang dami-dami na pong kaso. Criticize ko yung local government, may kaso po doon sa probinsya. Criticize ko yung COMELEC, may kaso pa rin po. Criticize ko yung national government, may kaso pa rin po. Kaya nga ngayon, ayoko nang i-criticize si VP Sara. Baka kasuhan niya rin ako eh. Okay, kaya parang very relevant. Kaya dinudugtong ko to kasi sub judice rule, alam natin yung mga penalties, di ba? Admonition, tapos sa strike 2, 30,000 pesos. But in real life, pagka nagkikriticize ka or may nasabi ka rin, maraming kaso no, na pwede, like itong inciting to sedition final against you, cyber libel complaint. Nagsisisi ka ba na maingay ka? Hindi po ako nagsisisi, Atty. Karen. Dahil ang greater duty po natin sa publiko ay ilabas ang katotohanan at i-confront natin ang misbehavior dahil yan lamang ang huling alas natin at huling armas natin para maitama ang lahat ng kamalian. Imagine nyo na lang po kapag nananahimik tayong lahat, kapag nanahimik si Senator Marcoleta, di hindi na lumabas yung flood control scandal. So, mas greater duty po yan, higher duty, regardless of the risk. Hindi ko po pinagsisisihan. Sa bandang huli, naniniwala ako, kahit kampi nilang prosecutor, kampi nilang judge, hindi papayag ang Supreme Court na mag-set ng president na i-convict nila ako dahil lamang criticize ko ang government. Alam ko po, sa huli, ang katotohanan at ang tama, ang mananalo. So mananalo po ako! Yehey! Buhay na buhay talaga pag ikaw ang guest. Salamat, Mayor, Vice Mayor, Harold Respicio, at bigyan nyo na lang po kami ng updates pag meron na dun sa mga kaso na kinakaharap ninyo. Pero thank you rin for your insights on understanding itong sub judice rule at yung mga issues related to the impeachment trial. Always a pleasure, Attorney Karen. Thank you so much.